inyong kamtan ang langit na kaharian, pamana ng amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong linggong ito, November 2, ay ang pagdiriwang natin ng misa para sa mga yumaong mga Kristiyano, mga yumaong mahal natin sa buhay. Nakadalaw na po ba sa mga puntod o sa mga sementeryo? Kung hindi pa, meron naman po tayong 8 araw na ibinibigay ng simbahan. Hindi lang po November 1 o November 2, kundi sa loob ng 8 araw na ito ay makakatanggap ng indulhensya ang sino mang maglalaan para dumalaw sa mga puntod o sa mga sementeryo at mag-alay ng panalangin para sa mga kaluluwa. At pakatandaan natin mabuti, bahagi ng ating pananampalataya na ang mga namatay ay muling mabubuhay. Kaya po yung mga namatay, ang tinatawag natin dyan ay sumasakabilang buhay. Ang kamatayan ay isang proseso na pinagdadaanan ng tao. Sabihin nyo nga po, kamatayan. Anong Ingles ng kamatayan? Death. Tingnan nga natin yung salitang death. Spell death. D-E-A-T-H. Death. So ang death, yung D ay tinatawag na nating doorway. So ang kamatayan ay isang proseso. Isisilang tayo at mamamatay tayo. Pero bago tayo makapunta sa langit o sa kabilang buhay, kailangan natin pagdaanan ang kamatayan. Kaya sa ating pananampalataya, hindi natin dapat kinatatakutan ang kamatayan, kundi ito ay pinaghahandaan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mamamatay ka rin. Laging ganyan ang reaksyon natin. As if hindi ka mamamatay. Kahit pa yung sinasabi ng mga iba sa mga pelikula na eternal life, ay natatapos din ang kanilang eternal life. Kasi hindi talaga tayo panghabang buhay sa mundong ito dahil merong buhay sa kabila. At tandaan natin, kapag namatay ang tao, dalawa lang ang pupuntahan yan. Impyerno o langit. So saan tayo dyan? Panghabang buhay na paghihirap o habang buhay na kaligayahan?
saan tayo? Ikaw, tayo ang magdidesisyon kung saan mo gusto. Pero ang gusto ng Diyos, doon tayo sa langit. Kaya nga ang sabi sa Ebanghelyo, di ba? Na pupunta ako doon at sa tahanan ng aking Ama, maraming silid. Para ipaghanda ko kayo ng silid para sa inyo. So, yun ang hinahangad ng Diyos, ang makabalik tayo o makapunta tayo ng langit. O, kaya tandaan niyo po, no? O hindi lahat ng kamatayan ay para bang, at huwag mong iisipin na ang kamatayan ay isang parusa ng Diyos. Hindi. So, ang kamatayan ay isang proseso, doorway para tayo makabalik doon sa langit o makatira tayo sa langit. Anong next letter natin? E. So, ano ang E? Yan ay eternal life. Pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Hindi habang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Kaya gaya ng nabanggit ko kanina, saan mo gustong mamalagi ng eternal life? Sa impyerno o sa langit? Ngayon, kung maririnig ninyo, bakit po may purgatorio? Kaya nga tayo nag-aalay ng panalangin, di ba? Kahit sa unang pagbasa sa aklat ng Makabeo, no, sabi dito, yung si Judas ay nagbigay pa ng mga pilak o yung mga salapi noon para ialay, dalhin doon sa Jerusalem dahil naniniwala siya na ang mga namatay ay muling mabubuhay. Para bang ito ay isang uri na pagre-request na ipagdasal natin ang mga yumao. Ang purgatorio po ay bahagi ng langit. Maswerte na tayo kung mapadaan muna tayo ng langit, ng purgatorio. Sabihin niyo nga po, purgatorio. So ano bang ginagawa sa purgatorio? Di ba purgatorio, purga, pinupurga, purgation, nire-refine, nililinis. Kaya purgatory, para doon sa mga namatay na mayroon pang mga mancha ng kasalanan. Kahapon, yung mga santo, yan, yung mga nandiyan dyan ng mga imahin, sila yung mga tinatawag nating dumiretso ng langit dahil sa pag-aalay nila ng kanilang mga sarili alang-alang sa mabuting balita. Yung nanindigan sa pananampalataya. So kung tayo, gusto naman natin sundin ng Diyos, nahirapan lang tayo, pumalya lang tayo, nakagawa ng kasalanan, pero mabuting tao naman tayo. So doon muna tayo. Pero hindi yung pagdating sa purgatorio, doon malalaman kung impyerno o langit. Hindi. Dalawa lang talaga. Pag namatay ang isang tao, doon niya matatanggap kung saan siya. Base sa ating naging pamumuhay. Next letter ay A. So ang A ay awakening o yung pagmumulat ng ating mga mata, ng ating mga kaalaman. Kasi kapag hindi mo iniisip na anumang oras pwede kang mawala sa mundong ito, diba? Sino ba sa inyo ang nakaranas na mamatayan? Nalaman mo ba eksaktong oras, eksaktong araw o petsa? Hindi na. Lahat tayo nasusurprise. Pero yun nga, kung namumulat tayo, ay anytime, pwede pala ako mawala sa mundong ito. So, anong gagawin mo sa buhay mo? Ano ang gagawin mo sa pamilya mo? So ngayon pa lang, pagbubutihin mo na, gagawin mo na ang lahat ng makakaya mo para mas maging mabuti kang tao. Minsan po kapag meron tayong mga burol, kapag namamatay ang tao, o namatay na yung tao, ang dami nating sinasabing mabubuti. Pero nang bubuhay yung tao, wala kang masabing mabuti. So, kailangan pa ba ulit maranasan natin bago ulit tayo mamulat? Next letter. Letter T.
At ano ang T? Time. Oras. Maganda nga po, no? Pag dun sa lapida, di ba, pag pumunta kayo sa sementeryo, no? Maganda kung nakasulat dun sa lapida para lagi ka nang papaalalahanan na sasabihin mong, ako ngayon, ikaw bukas. Pero lahat naman, di ba? Nauna lang sila, inatid natin doon, pero susunod ka din. Susunod din tayo. Yan ang isang katotohanan. And last letter, H. Humility. Pagpapakumbaba. Ang nagpapakumbaba, itinataas. Pero kung magpapatuloy tayong sa ating kayabangan na maging ang Diyos, nihayabangan natin, na para bang hindi natin kailangan ang Diyos sa buhay natin, paano kang iaakyat sa langit? O di doon ka sa baba. Doon tayo, huwag sana, no? Kasi mahirap doon. Na-imagine niyo ba kung sa impyerno ka mapupunta? Pero sana mas imaginein mo na sa langit ka mapunta at pagsikapan mo. Sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit gaano tayo ka makasalanan, iniibig tayo ng Diyos. Pero ang tao ang siyang gumagawa ng ikahihiwalay niya sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagpili at pananatili sa mga gawaing masama. Kaya hinay-hinay lang, no? Kalmahan mo lang, gaya nga ng sabi ni Kristo, huwag masyadong mabalisa, huwag kang mabalisa. Kasi sayang, i-enjoy mo ang buhay mo, i-celebrate mo ang buhay mo habang nandito ka, saglit lang yan. Tingnan niyo nga ulit ang katabi ninyo, makaya na huli niyong kita. Magpaalam ka na habang maaga. Mahirap pagpatay na yan, hindi mo na masasabi ko anong gusto mong sabihin, hindi na maririnig. O isang magandang paalala din ito, ha? Kapag namatay na ang tao, tapos na. Pero ikaw, magpapatuloy ka pa dito. Pag namatay na ang tao, gaya ng sinasabi ko kanina, langit o impyerno. Pag sinabi ninyo na, ay, nagparamdam siya, hindi totoo yan. Ha? O kaya naman, bigla na lang, may paru-paro, uy, si Lola yan. Ipis o kung ano-ano, hindi yon ang ating pananampalataya. Maaring, may nararamdaman mo, o pwede mo sa'yo, nagpaparamdam siya, hindi ikaw. Kasi yung kalooban mo, pinapaalala sa iyo mismo ng sarili mo, nakakalimutan mo ng ipagdasal. Kasi kung nasa purgatorio pa yan, mas lalo tigin, kailangan ng tulong ng mga buhay. Panalangin. O ano-ano na naman ang iniwan ninyo sa mga puntod. 1 taon silang nananahimik doon, tapos magkakalat na naman kayo. Iwanan nyo na naman yung adobo, yung lumpia. Kayo kaya lagyan mo ng lumpia pag natutulog kayo. Diba? Ang linis-linis na nahimik doon, bigla kayong pupunta, magpa-party-party kayo. Hindi sa magdasal, wala, nakalimutan na, naubos na yung oras, hindi naman nagdasal. Ayun yung kailangan nila. Imagine niyo ha, pag kayo ipinasok doon, o kaya doon sa square, imagine niyo, no, bibigyan kayo ng menudo, bigyan kayo ng fried chicken. Makakain ba yun? Nung buhay, ayaw niyong pakainin. Nung patay ko, ano-anong pinapakainin niyo. Kaya nga, isipin mo din. Di ba? Totoo ang kamatayan. Kaya isipin mo din para alam mo na kung anong gagawin. Wala na tayong kailangan pa pag namatay, maliban sa panalangin. Kaya nga tayo nagsisimba din. Kaya tayo nagdarasal. Para bahagi nito, ipinagdarasal natin sila na sana nasa langit na siya. At kung abutan na tayo ng oras, sana
sa langit din tayo. Sabihin nyo nga yung katabi niyo ulit, sana sa langit ka. Punta nyo, ayaw nyo, di ba? No? Hindi kayo niniwala, no? Sige. Pero may awa ang Diyos, may grasya ang Diyos, kakayanin naman natin kung magpapakumbabalan tayo sa ating Panginoon. Amen?